So, bago tayo mag-move dun sa next na method for deflection, introduce ko muna tong moment by parts. Yung iba siguro, aware naman na siguro kung ano tong moment by parts. Pero another method lang siya para sa pagdodrawing ng moment diagram. Kasi pwede nyo siyang magamit for the area moment method or dun sa conjugate beam method. Kasi yung dalawang method na yon ginagamitan natin ng moment diagram. So, another way lang to para mag-drawing ng moment diagram. Hindi naman siya necessary na need mo gamitin. Pero, may mga moment diagram kasi na mas madali siya if ginamitan mo ng moment by parts. So, pag moment by parts, ang ginagawa lang natin, so sa moment by parts, imbes na yung usual na ginagawa natin na isang buong flow lang yung diagram natin, pag moment by parts, pipili tayo ng point kung saan dun tayo mag-moment or dun papunta lahat ng moment natin. So for example, ito yung original na moment diagram. Di ba yung ginagawa natin, magdodrawing ng shear, then kukunin yung area. Ganyan. So meron kasi yung mga moment diagram na mas mabilis siya if idodrawing mo na lang yung moment by parts kesa sa mag-drawing ka pa nung from the start na shear tapos saka mo kukunin yung area. So for example, dito sa unang figure, moment by parts siya, tapos pinili ko na moment by parts at point B. So gagawin mo, pag nag-moment by parts ka, pipili ka ng point. So dito sa unang figure, ang ginamit ko, moment by parts at point B. So pag nag-moment by parts ako sa point B, lahat ng forces ko ngayon, imo-moment ko kay point B. Diba? Kaya may hati tayo dito. Ito. May hati tayo dyan. So yung una, itong support reaction. So kinompute ko na dito yung support reaction. Yung unang support reaction si point A. Diba? So, pag nag-moment ka dyan, ito yung magiging moment arm niya. Papaikutin mo siya ngayon kay point B. Tapos yung magiging sign convention niya, ibabalik mo lang yung sinasabi natin na dapat nakangiti yung beam para positive. Tapos pag malungkot siya or nakasimangot, yun yung magiging negative. Ito kasi itong reaction natin at A, yung ikot niya ngayon from point B, magiging ganyan. So, para makontra lang yan, yung moment kay point B, paganto. So, nakangiti siya. So, magiging positive. Yung magiging moment by parts niya ngayon ay itong 8.055. Ang ginawa ko lang, yung reaction niya na 1.611 times yung moment arm na 5. So, makukuha mo dyan yung 8.055. Tapos, since concentrated load yan, alam natin na pag concentrated load, ang moment diagram niya ay nagiging varying, di ba? Or nagiging triangular. Tapos ang guide mo na dyan, guys, kung saan ka nag-moment, andun yung pinakamataas na point nung minoment mo. So, andito yung 8.055. Then next, si 1.55. Ngayon yung ikot naman ni 1.55, pag ganito siya, di ba? So, ibig sabihin, para makontra yan, ganito yung magiging ikot ni internal moment at point B. So, magiging nakasimangot siya, so magiging negative. Tapos dito kasi tayo nag-start. Diyan, di ba? Kung saan nag-start yung load mo, hanggang dun yung load mo, hanggang dun kung saan ka nag-moment. So, 1.5 times 3, makukuha mo si 4.5. Tapos, since nga nakasimangot yung moment mo dun, magiging negative siya. Then, next, syempre si point C, meron din tayong tawag dun. Next, si point C, syempre meron din tayong reaction dyan, di ba? So, yung moment niya ngayon, i-ignore mo dito kung left or right, guys, ha. Ang malaga, dapat nakangiti. So, yung ikot niya ngayon kasi, di ba, pag mag-moment ka kay point B, ganyan, pag ganito, so yung magiging reaction ni point B dyan ay, ganyan, di ba, para makontra niya. So, nakangiti pa rin siya, so dapat magiging positive yung moment by parts mo. Tapos, 4 times yung reaction ni C na 1.889. Makukuha mo ngayon si 7.556. Tapos, since concentrated load, so di magiging varying load yung itsura niya. O then last, si 0.5. Si 0.5 naman dyan, guys, is uniformly distributed siya. So, pag uniformly distributed, tataas lang tayo ng 1 degree. Kaya nagkaroon tayo ng parabolic curve dito. So, pag i-moment mo naman siya, di ba? So, pag kinonvert mo into concentrated load, di ba, magiging 0.5 times 4. 0.5 times 4 magiging 2. Tapos yung moment arm mo magiging
2 rin kasi nga gitna ng 4 feet siya. So 2 times 2 magiging 4. Magbabago lang yung shape niya, magiging parabolic curve siya. Pero pag compare nyo naman sa original na shear and moment diagram natin guys, yung values nyo naman at same point dapat magpareho. So for example, itong 3.222 nasa tapat ni point D, di ba? So dapat yung moment natin at point D equal lang din sa 3.222. So makukuha mo yan gamit similar triangles, di ba? Ito yung moment na yon. So makukuha mo yan is 3.222 kips per feet. Tapos sa point B, ng original, pag drawing mo siya dito, 3.555. So pag inad mo ngayon to, 8.055 minus 4.5 magiging 3.555 din yan. Same with 7.556 minus 4 magiging 3.555. Okay, so another method lang talaga siya for drawing the moment diagram. Tapos ito naman, pinili ko na moment by parts sa point D. O, basta nakatapat to guys. Kunwari naman nag-moment by parts ako kay point D. So papaikutin ko lahat ng forces ko kay point D. O, same lang ulit, di ba? Si point A, yung reaction niya, 2 feet yung magiging moment arm. Tapos yung ikot pa rin, ganyan. So yung reaction ngayon kay D or yung internal moment kay D, ganyan. So nakangiti, positive pa rin siya. So yung reaction natin kay A times 2, makukuha mo si 3.222. Tapos same lang ulit siya sa may original, di ba? Sa may original na shear and moment diagram natin. Dapat same value sila. Then ito lang na bago. Ito lang yung medyo bago, di ba? Ang mangyari dito guys, same lang naman sa moment diagram. Pag merong gap, di ba? May gap dyan on T. So una, syempre magiging parabolic siya. Tapos, since may gap dyan, magiging babalik siya kay varying load. Kasi mangyari dyan, from uniformly distributed, since may gap dito, ang iikot na lang ay concentrated load. So para makuha lang yung value, o di ba, kukunin mo yung moment kay point B, 0.5 times 4, tapos moment arm mo is 2, di ba? So makuha mo dyan si 4 dito. Then, ang kailangan mo is hanggang kay point D kasi, di ba? Tapos ang location niya from point D is 5 units yung buo. So, kung 5 units yung buo, 2 times 5 yung mangyari. Dito mo makukuha si 10. Ang magbabago lang, yung drawing mo dapat dito magiging varying since concentrated load na lang siya sa point D to point B. As compared from point B to point C na naka-uniformly distributed siya, kaya parabolic yung curve natin. Pero same lang ulit, para kung gusto mo lang i-double check, dapat mag-same yung values. Okay, so yun yung moment by parts natin. Pero okay lang naman if ang gagamitin mong moment diagram ay yung usual na method, di ba? Yung kukunin mo muna si shear, then kukunin mo yung area. Ito kasi para mabilisan lang at mas mabilis na i-visualize. May mga problem kasi na mas mabilis if moment by parts. Tapos meron din yung mas mabilis pag naka shear and moment diagram mismo. So syempre bago tayo mag-start mag-solve, concept muna tayo ng area moment or moment area method. So meron kasi tayong tinatawag natin na elastic curve. So yung elastic curve siya kasi magpapakita nung itsura ng magiging deflection natin. So pag meron tayong simply supported, imagine niyo lang guys, itong simply supported, ito, di ba meron tayong support na, di ba meron tayong support? So yung support ngayon na yan, hino-hold niya yung buong beam for deflection. So pag meron tayong support, wala tayong deflection, di ba? Kasi nga may support tayo. Tapos since may load tayo sa gitna, unti-unti siyang magde-deflect sa point na yon. Okay, meron tayong sag dyan sa may mismong gitna. So ganyan yung magiging itsura ng elastic curve natin kapag simply supported, tapos yung load is nasa mismong in between nung supports natin. Then next naman, pag may overhang, tapos yung support mo nasa gitna. So ito, meron kang load dyan. Imagine niyo lang, since pataas yung force dyan, kaya nagkaroon tayo ng upward na deflection. From pababa, di ba yung overhang lang naman yan, since overhang yan, nagkakaroon tayo ng bending dito, pati dito. Tapos, since dalawang upward force yung nasa gitna, magkakaroon tayo ng bending upward. Okay, ganyan lang yan, di ba? Pag may upward force tayo na dalawa,
left and right, tapos wala namang any load sa gitna, magiging upward tuloy yung deflection nung beam natin. The next, pag fix naman, pag fix, diretso siyang magkakaroon ng sag sa pinakadulo. Tapos wala tayong deflection sa may mismong support ulit. So, ang kagandahan kasi pag fixed support, di ba guys, alam mo agad kung saan yung location ng maximum deflection. Alam mo agad na nasa pinakadulo kasi wala nagre-resist dun sa may overhang mo. Ito naman combination ng simply supported at saka ng fix. So, mangyari dyan, di ba ito? Di ba ito, overhang ulit siya. Tapos, since may load na tayo sa gitna, magkakaroon kayo ng downward deflection as compared dito. Then, ito, dalawang upward force yan. So, magkakaroon tayo ng upward na deflection. So, ganyan yung magiging elastic curve. Kasi mahalaga siya mamaya pag nagsosolve tayo para alam mo yung magiging angles at saka yung mga values na isosolve natin for area moment method. Actually, itong area moment method, guys, hindi siya ganun ka-efficient compared sa ibang method natin. Ang advantage niya lang talaga ay mabilis siya gamitin for cantilever beams. Pero pagdating sa mga other type of load patterns or loading cases na, medyo nakakalito siya or mas mabilis minsan if double integration na lang. Pero pagdating sa cantilever beams, feel ko ito yung pinaka mas okay. Kasi ang pinaka problema mo dito, medyo nakakalito mamaya pag hanapin mo yung location ni maximum moment. So advice ko lang, mas maganda gamitin si area moment method kapag specific points, like alam mo na agad yung distance, tapos kapag cantilever beams. So punta muna tayo sa parts ng elastic curve natin. So pag may elastic curve tayo, di ba, meron tayong sag. Tapos yung sag na yan, yan yung magiging deflection natin. Diyan mo actually mako-compute yung deflection, di ba? Ito yung mga height na yan. Ito yung mga height na yan, lahat yan mga deflection at any point. Kaso ang problema, ang nasosolve mo kasing values, hindi agad deflection. Ang ginagawa natin, nagdodrawing muna tayo ng tangent sa specific point. So, kunwari itong point A, ito si point A, di ba? Magdodrawing tayo ng tangent ngayon. So, pag sinabi kasi nating tangent, yun yung point kung saan masasagi niya yung elastic curve natin. Okay, so dadaan tayo dun sa point, tapos masasagi niya dapat yung elastic curve natin. So, kunwari meron din tayong point C dyan, meron din siyang sariling tangent. Yan yung magiging itsura niya pag may point C tayo. Ito yung magiging tangent niya. Pero para hindi muna tayo malito, dalawang points muna. Si point A at saka si point B. So, alam mong sa support siya, so automatic alam mo na dapat yung starting point mo ay from 0. Or may point na masasagi niya yung mismong horizontal axis natin. Ito yung horizontal curve natin, di ba? Yung mismong x-axis natin. Kasi meron tayong mga angles mamaya. Yung mga angles natin, nakadepende kasi kung saan yung magiging reference point natin. So, for example, itong angle A, since alam natin na from support siya, pag magdodrawing ka ngayon, automatic alam mo na from horizontal axis. E yun naman yung mga dapat goal natin dito. So, for example, may point C ka ulit dito. Pag pinapahanap si slope dyan, ang sinasabi niyang slope ay from the horizontal axis. Diba? Pag dodrawing mo ulit si point C dyan, ito yung hinahanap na slope. Okay, ito yung sinasabi nating, kunwari ito si point C, slope C, yung from the horizontal axis. Pero kung titignan mo kasi ito si tan A, di ba? Yung tan A, yan yung line na magiging tangent dun sa point natin. So, yan si tan A, ito rin si tangent B. Ito si point B, di ba? Nag-intersect siya. So, yan si tangent B. So, ang gagawin ngayon natin, di ba yung kanina may point C? So, may point C ulit dyan. Tapos may methods tayo para hanapin yung mga slope sa points na yan. Hindi mismo yung slope from the horizontal yung masosolve natin. So, mangyari dyan, ito si point C. Tapos, pag ginamitan natin mamaya ng formulas, ang angle ngayon natin ay, kunwari ito, di ba? Ngayon, galing tayo kay point A. Hindi tayo galing kay horizontal axis. Ang gusto kasi natin, ito si theta C. Pero mamaya, pag nagsosolve na tayo gamit yung area moment method, ang makukuha natin is itong angle, which is, ang gagamitin mo lang na naming method, anong point ka galing? From point C, di ba? Tangent C, papunta kay
tangent A. So, ang nakuha mo ngayon dito ay point C with respect to point A. So, ang nasolve mo na angle mamaya dyan ay si theta C with respect to point A. Ang gusto mo kasi ay yung mismong theta C. Pero kung pansin nyo kasi guys, meron na naman tayong nabuong triangles dyan. So, tong area moment method, usually, puro similar triangles tayo or yung concept ng trigon natin. Mahanap natin mamaya si theta C pag kinuha natin yung buong angle na to. O, diba? Pag buong angle na yan, ano yan, diba? Meron tayong angle ng triangle or yung angle ni point A or yung theta A. So, ang mangyayari dyan, ibabawas mo na lang si theta C with respect to point A para makuha tong slope at point C. So, ganun yung magiging paulit-ulit na concept natin. So, yung mga mahanap mo na angles or slope mamaya gamit yung area moment method is with respect to a certain tangent line. Ulitin ko So, kunwari mayroon tayong formulas mamaya na introduce. Hindi itong theta C or slope C yung makuha mo agad. Kasi nga, pag ang pinapahanap, what is the slope at point C, ito yung rine-refer niya na slope. Yung slope mo with respect to the horizontal axis. Pero yung solvings mo may ang mahanap mo muna ay with respect to a certain tangent line. Or yung, for example, ito. Tapos gagamitin natin ng geometry. So yun for yung sa slope natin. Paano naman yung sa may deflection? So sa may deflection naman, ito yung hinahanap natin, di ba? O itong points na to gagamitan ulit natin ng geometry mamaya. So itong T sub B with respect to point A, yan naman na yung deviation from a certain point. So from point to point na yan, so ibig sabihin niyang T sub B with respect to A is yung distance ni point B hanggang kay tangent A. Same naming pattern pa rin. Yung unang letter, yung point, then kung saan galing yung pangalawang letter. Point B with respect to tangent A. Ganun siya. So for example, meron ka ulit point C. Balik natin kay point C. So mamaya, mahanap natin yung method para mahanap agad tong point na yan. Saan ba siya galing? From point C with respect to tangent A. So ito ngayon si T sub C with respect to A. O tapos ito ulit, paano natin makukuha? Yan ngayon magiging Y sub C or mismong deflection natin kay point C. So para mahanap ulit siya, meron ulit tayo na buong triangle, di ba? Ito, may triangle na naman dyan. Basta triangle yun. May triangle na naman tayong nakuha. Makukuha natin siya pag meron tayong theta. Gets ba? O, tapos punta tayo dun sa may next part. Yun na naman yung need nyo tandaan guys. Kung ano muna yung mga big sabihin ni T sub C with respect to A, angle C with respect to A, mga ganyan. So, wag lang kayo malito guys. Yung pangalawang letter, yun yung saang tangent line siya galing. Yung unang letter, kung anong point naman. So, pwede rin naman na magkaiba yung points natin, hindi lang si point A at hindi lang si point B. So, kunwari ito si point C, tapos andito si point D. Mag-drawing lang tayo ng tangent line ni point C. Pero hindi niya naman i-intersect si point D kasi nga mahalaga ang tangent natin is si point C. Ito ngayon si tan C. So, mahanap mo ngayon mamaya si distance from point D with respect to tangent C. T sub D with respect to C. And same ulit na makukuha mo rin yung angle na yan. Okay? Point D with respect to tangent C. O, ganyan mamaya paulit-ulit na concept natin for magiging formulas natin or procedure rather sa mga moment diagram natin. Basta yung from a certain point with respect to a certain tangent line. So, punta naman tayo sa pagkuha natin ng slope at saka yung deviation. Yung deviation, itong si T sub B with respect to A. Tapos, ito namang slope si theta B with respect to point A. So, makukuha mo raw tong slope natin pag kinuha mo yung area nung in between sa points na yon. So, for example, si point A,
to point B, kinuha mo yung area ng moment niya, makukuha mo ngayon yung slope ni point B with respect to tangent A. Parang ganito, di ba? Ito si point A, kinuha mo yung area niya. So, from point A with respect to tangent B. Okay, pero itong figure kasi ano siya, hindi siya same dito Kung papansin niyo dito, baka kasi mamaya pag pinanap yung slope A, ganun yung gawin nyo guys. Hindi siya ganun Kasi titignan mo dito, ito yung makukuha mong angle. Di ba pag sabi natin gusto natin makuha si slope at A, ang gusto natin malaman ay itong angle na to. Gets ba? So baka kasing gawin nyo pag pinahanap lang si slope A, kukunin mo lahat ng area ng buong to. Hindi ganun. So meron tayong method dun mamaya pag magsosolve na tayo. Pag yun kasi ang ginamit mo, ang makuha mo is yung drawing natin kanina. Ito. Ang gusto natin, pag slope at a certain point, dapat from the horizontal axis dapat. Gets? Dapat from the horizontal axis mismo. So, gagamitin natin ulit ng trigo or geometry mamaya. Basta yun lang yung concept. Para makuha yung angle of a point to a tangent line, kukunin mo lang yung area. So, kunwari, ito naman si another point. Kunwari, andito si point C. O, pinapahanap naman sa'yo is theta C with respect to tangent A. So, kukunin mo lang din yung area na to. Mahanap mo si theta C with respect to point A. O, theta C yung sinasabi ko guys, pero yung makukuha mo kasing value dito is in terms of radians siya mamaya. Pero yan yung concept niya. So, another point na naman, nandito si point D. Pag kinuha mo yung area from point A to point D, makukuha mo naman ay si theta D with respect to point A. Tapos pag ang kinuha mo naman ay area between point C at point D, yan, pag itong area naman ang kinuha mo, makukuha mo naman si theta D with respect to point C. Okay, basta yung area in between, yun yung magiging angle mo. Then next naman, paano makuha yung deviation? So pag deviation, dito na papasok yung sinabi niya na area moment. O di ba para mag-moment lang tayo, kailangan mo ng moment arm. Kaya meron tayong X bar dito. Kukunin mo lang yung location ng moment arm mo, tapos ita-times mo dun sa area. Kunwari ito, from point A to this. Di ba? Yan yung area mo, area A to B. Tapos ang gusto mong makuha ay deviation from point A with respect to tangent B. So, ang gagamitin mo na X bar ay si point A to the centroid. Gets? So, pag gusto mo makuha is yung T sub A with respect to B, ang gagamitin mo na centroid ay yung point na unang letter. O basta dun ka magmo-moment. Parang ganun kasi yung mangyari, di ba? Yan yung area mo, kinonvert mo into concentrated load. Ito yung X bar mo from point A. Tapos ito ngayon yung X bar mo from point B. Tapos pipili ka lang kung ano yung unang letter na makukuha mo. If point A with respect to tangent B, edi kukunin mo yung X bar mo from point A or magmo-moment ka kay point A. Pag gusto mo naman makuha ay yung division mo from point B with respect to tangent A, ang gagamitin mo naman ay si point B na X bar. Kung ano yung first letter na gusto mong makuha, yun yung gagamitin mong point para dun ka mag-moment. Gusto mong makuha si T sub A with respect to tangent B, gagamitin mong X bar ay C from point A. Pag gusto mong makuha ang division naman ay point B with respect to tangent A, ang gagamitin mong X bar ay C from point B. Okay, basta na yung unang letter, dun ka mag-moment. Okay, so ito ulit yung magiging figure natin. Kunwari, di ba, yung simply supported. Ito si point C daw. O yung point na sinasabi natin guys, hindi sa may mismong beam yung point kung saan dun sa may elastic curve. So si point C, katapat niya lang din naman mismo sa may elastic curve. So yan yung sinasabi nating point C pag nagsosolve tayo. Yung sa may elastic curve na point, nakatapat niya dun sa may
beam. Pag nag-deflect na siya, dun siya nakapwesto. So, para mahanap si theta C with respect to tangent A, kukunin mo lang ngayon yung area ng moment nila. Kunwari ito yung moment diagram niya, kukunin mo lang yung area, mahanap mo ngayon tong theta C with respect to tangent A. Tapos, mahanap mo tong si deviation ni point B with respect to point A pag kinuha mo yung area times moment. Tapos yung kinuha natin, di ba? From point B to point A. So, ibig sabihin ang gagamitin mong moment arm ay from point B. Okay, yung area times yung moment arm from point B para makuha tong T sub B with respect to tangent A. Kasi ito yung tangent A natin, di ba? Gusto natin malaman yung distance ni point B hanggang kay point A para mabuo yung triangle natin. So, para mahanap ngayon yung theta A, gagamitin natin itong slope. Di ba? Ang slope lang natin ay rise over run. Ang rise natin ay itong buong y sub c or deflection at c, tapos itong point na to. Ano ba yung point na yan? Di ba yan yung deviation ni point C from tangent A? So, para makuha lang yan, kukunin mo ulit yung area. So, ano yung naunang letter? T sub C with respect to A. So, ibig sabihin, kukunin mo yung area times yung moment arm from point C. Pag pinag-add mo ngayon yan, yan na yung magiging height sa point na yan. May triangle na tayo, ita times mo na lang or di-divide mo pala rather with length para makuha si slope. Okay, y sub c plus t sub c with respect to a all over L, makukuha mo tong angle na to kasi nga rise over run siya. Para mas ma-visualize ito yung figure. Tapos makukuha mo yung theta A dyan. So pag ang pinapanap naman na yung mismong theta C o yung theta A minus theta C with respect to A ulit siya. Okay? So yun yung magiging concept natin for area moment method. Basta tandaan mo lang yung first letter, kung anong point, then yung second letter, kung saang tangent line siya galing. Okay, si favorite example for area moment method. Usually makikita mo naman to sa net guys if gusto nyong i-try i-solve in another way. Kasi madami namang way para i-solve to. For example, ito, di ba? Ang ginamit ko dito ay yung moment diagram niya lang na isang diretsuhan. So, pwede rin naman kayo mag-moment by parts, di ba? Mag-cut ka kay point B, tapos i-moment mo lahat ng forces natin. Pero dito kasi mas madali if diretsong moment diagram. Tapos, ang advantage kasi nitong area moment method, usable siya pag hindi constant yung I natin. Pag double integration kasi masyadong mahirap if hindi constant yung I. So, yun yung limitations ng double integration, di ba? Pag hindi prismatic yung beam natin or magkaiba yung composition ni beam 1 kay beam 2. Mahirapan tayong isolve gamit ang double integration method. So, example na rin natin ay cantilever beam para makita nyo kung gaano siya kabilis compared sa double integration kapag cantilever beam. So, drawing muna natin yung moment diagram niya. Ito siya, di ba? Yung moment diagram. Tapos, ang gagawin lang natin guys, i-adjust natin based dun sa I. Itong beam A to B, 2 times siyang mas malaki kay beam B to C, yung I niya, di ba? So, ang gagawin mo lang ngayon, since mas mataas to ng 2 times, pagdating sa moment diagram niya, yung point A to point B na diagram mo or moment diagram mo, i-divide mo ngayon ng 2 para magpantay lang silang dalawa. Kaya ang papansin niyo dito, from 270 naging 135 siya. Wait lang, mali pala to guys. Hindi siya 540, 50. Okay, so dinivide by 2 lang natin. So, from 270, naging 135. Si 450, naging 225. So, ganun lang gagawin mo, di ba? Si I, yung I ni beam A to B, mas malaki ng 2 times kay I ni B to C. So, para maging simple as EI lang siya, kasi mangyari dyan, pag nag-over ka dyan, 2EI all over EI naman sa kabila, di ba? Sa double integration, may EI din tayo. Ito, twice yung I niya, kaya 2EI. So, mangyayari dyan, i-divide by 2 mo lang din yung buong moment mo sa taas, di ba? M over EI kasi yun. So, madi-divide by 2 lang siya. Pero dito, para mabilis lang, diniretso na natin sa moment diagram na nag-divide. Kasi baka mamaya makalimutan mo dun sa dulo, dito na tayo mag
divide. Pero okay lang naman if sa may dulo ka mag-divide guys, okay lang yun. Pero usually kasi ang ginagawa, nagdi-divide na diretso sa may moment diagram. Tapos paano yung magiging elastic curve natin? Okay, ganito yung elastic curve ng cantilever, di ba? May fix tayo dito, tapos hanggang dyan sa may baba. So since fix yan guys, ang magiging theta A mo ngayon ay, since fix yan, di ba, wala siyang bending. So ibig sabihin, ito rin si point E sa dulo. So magiging theta A mo ay laging 0. Gets ba? From point A hanggang dulo na to ay ang tangent or theta mo ay 0. Itandaan mo lang yun, di ba? From point A to point A. Kasi di ba ito kanina? O kasi ito kanina, nagkaroon ka ng bending dyan, di ba? So meron kang theta A. Pero pagdating sa fixed support, dapat yung theta A mo ay equal to 0. Kasi para makuha mo si theta A, parang ibig sabihin lang yan na tangent A to tangent A. Yung tangent mo pag ganito siya guys, di ba? Kasi nga, dyan yung point mo. Dire-diretso lang siya. So, tangent A to tangent A, may distance ba sila? Wala, di ba? So, tangent A is equal to 0. So, since meron tayong elastic curve, ito naman yung moment diagram natin. Tapos, kinuha ko na yung respective area kasi di ba gagawin lang natin ay yung area tapos yung x-bar nila. So, pinapahanap mo na dito, ano daw yung magiging slope ni point B. So, ang kagandahan dito, di ba, since sinabi natin na straight line si point A, ang masosolve ngayon natin dito ay si from point B to tangent A. Ganyan siya, di ba? Kasi ito si point B, or ito si point B, papuntang tangent A. Pero yung tangent A kasi natin, horizontal na siya. So, ibig sabihin, kahit masolve mo si theta B with respect to tangent A, automatic yun na rin si theta B. Gets ba? Kasi from the horizontal na diretso si tangent A. Diba? Ang gusto kasi nating theta or theta B, pag sinabi nating theta B, ibig sabihin nun ay point B to the horizontal axis. E nagkataon pag fixed support na yung tangent A mo ay diretsong horizontal axis siya. So pag nasolve mo si theta B with respect to tangent A, yun na rin si theta B natin. So para makuha na lang pala yung slope at point B, kukunin lang natin yung area from point A to point B nung moment diagram natin. Kaya nga ito yung ginawa ko, di ba? Kinuha ko na agad yung area 1 at saka area 2. Kasi ang gagawin na lang natin dyan, i-add na lang natin yung area nila. So, area 1 tas area 2. O, since slope yan guys, di ba? Kung babalikan natin yung double integration method, magiging times 1,000 squared lang siya. Kasi nga slope pa lang. All over EI, as long as yung EI mo ay diretsong GPA at saka mm raised to 4. Tapos pag magiging deflection siya, magiging 1,000 raised to 3 siya. So makukuha mo dapat na slope at point B dyan ay 0.00495. So yung slope at point B. Pag ang pinapahanap naman ay deflection at B, yung area lang naman nila, kukunin mo ngayon yung moment nila. Ano yung pinapahanap? Si deflection at point B. Ang kagandahan ulit, di ba? Si point A ay diretsong horizontal axis. Ang gusto nating deflection ay ito. Yan, di ba? From point B hanggang kay beam natin. E kalinya ni tangent A yung mismong beam natin. So kung ano masolve natin na y sub B with respect to tangent A, yun na rin si y sub B natin. Gets ba? So, pag sinabi natin deflection at point B, ang pinapanap ay si y sub B. Eh, pag nag-times tayo ng area dun sa moment arm niya, makukuha pa lang natin ay itong y sub B with respect to point A. Pero since fixed support siya, si point A ngayon, from the horizontal axis siya or from the original figure na siya diretsyo. So, ang masosolve mo na y sub B with respect to tangent A, equal na rin kay y sub B. Di ba? Yun yung kagandahan pag cantilever beam yung sinosolve natin. Kasi yung babalikan ulit natin yung sa may simply supported, yung difference nilang dalawa sa may simply supported,
Ito, kunwari ito lang ito si point B, kunwari ito si point B, ito yung pinapahanap, tapos meron ka pang tangent dito, di ba? Ang masosolve mo dun ay itong T sub B with respect to tangent A. Ang pinapahanap ay itong si Y sub B. So, gagamitin mo siya ng similar triangles as compared to dun sa cantilever beam na diretso kung ano yung mahanap mong deviation, yun na rin yung magiging deflection. Kaya mas madali mag area moment method kapag fixed support. Okay, so dito tayo, A sub 1. Ang gagamitin nating X bar ay from point B. Kasi ang gusto natin makuha ay si Y sub B with respect to point A. So, yung maunang letter, dun tayo mag-moment. No, kasi ang gusto natin ito, from point B, mahanap natin yung pag-deflect niya from horizontal. Ngayon, kunin natin yung magiging moment arm niya. So, area 1 times 2.5, then si area 2 times 10/3. So, makuha mo dyan na si Y sub B ay 14.25 mm. Okay, so meron dapat dito ang times 1,000. Yan, 1,000 cube. Okay, ganyan siya dapat. Tapos, try nyo na lang isolve mamaya itong si Y sub C at saka si theta C naman. O same process lang din naman. Ang kagandahan pa nga nito ay sa may dulong point siya. Ito na rin yung magiging maximum deflection natin. Kasi sa may dulo ng cantilever beam. So next example naman tayo. So next example naman natin, ginamitan ko ng moment by parts. Pero ang alam ko mas madali siya isolve to kapag yung plain na moment lang siya. So ginamitan ko lang siya ng moment by parts para makita nyo lang naman kung paano i-apply, di ba? Same lang naman siya. Pwede nyong gamitin yung moment by parts or yung shear and moment diagram. Okay, ito ulit yung problem natin sa may double integration, di ba? Pero isosolve naman natin siya gamit ang area moment method. So, dito medyo hectic or medyo madaming ganap dito sa pagganap ng max moment. Una, ay maximum deflection rather. Una, kailangan mo munang hanapin yung point kung saan andun yung max na deflection. So, punta muna tayo dito sa may moment diagram natin, di ba? So, para mahanap si max deflection, dapat maging 0 yung slope natin. Gets? So, para mahanap yung maximum deflection natin, hanapin muna natin yung point kung saan 0 yung slope. Okay, makikita nyo dito guys, theta A is equals to theta max. Pero hindi ibig sabihin yan guys na 0 yung slope sa may theta A. Ito kasi yung magiging figure natin. Itong si point A kasi, yan, pag kinuha mo yung theta na to, theta A, with respect to the horizontal line siya. Gets ba? Tapos kasi yung maximum point natin kung saan, andun yung maximum deflection, di ba? Pag meron tayong parabolic curve, yan, magiging 0 yung slope kung saan dun na yung highest point. Tapos yung highest point na yun, pag 0 yung slope, magiging horizontal siya. Di ba pag nag-drawing tayo, since with horizontal na to, ito si tangent A, pag mag-drawing ka dyan ng any horizontal line, pare-pareho yung angle nila. Gets? Ito, pareho yung angle nito kay theta A. So, kaya natin sinabi ngayon na si theta max or yung, hindi siya theta max pala, yung slope na 0 yung slope na maximum yung deflection or 0, ini-equal natin kay A kasi nga dun sa figure na yon. With respect to the horizontal line sila pareho. Kaya in-equal natin na si theta A ay equal sa slope sa maximum deflection. Tapos babalikan lang ulit natin triangles, di ba? Para makuha si slope at A. O di kukunin natin yung area niya from point A to, wait lang, mali pa ito. T sub D dapat to. Okay, so para makuha lang yung slope at A natin, di ba? Magdodrawing lang tayo ng line dyan. So pag nakuha mo ngayon to, si deviation ni point D with respect to tangent A, yan ay magiging height ng triangle natin. Tapos, para makuha si slope, rise over run. So, T sub A lang. T sub D with respect to tangent A, all over yung buong length, yun na ngayon yung makukuha nating slope at A.
So, ang gagawin mo lang para makuha tuloy si T sub D with respect to tangent A, kukunin mo ngayon yung total area natin. So, in-add ko lang lahat ng areas, tapos divided by yung total length na 15, makukuha mo na si theta A ay equal sa 419.733 all over EI. Okay, yan na yung slope at A natin. So, equal dapat siya kay maximum deflection or yung slope ni maximum deflection. O, ito na yung medyo matrabaho part. So, mag-assume na naman tayo ng points. I-assume ko na nasa in between 6 and 10 siya. O, kasi di ba yung sinolve natin sa double integration, 7 point something yun. So, kunwari, alam ko daw na andito siya sa point na yan. Bali, magiging unknown ngayon yung location niya from this point. O, tapos ito ngayon, 9 minus x for this triangle. Tapos, 4 minus x naman para dun sa triangle na to. O, mag-similar triangles na naman tayo or yung slope. Yung 30 times 4 minus x, yan yung slope nitong triangle. Tapos itong 21.8 times 9 minus x, ito rin yung slope nitong triangle na to. So, i-assume ngayon natin na andito point yung maximum deflection. So, dun tayo magka-cut kung saan yung in-assume natin, di ba? Tapos, yung unknown distance, yun yung magiging x. O, yung assumption natin, since slope lang naman yan guys, puro area lang lahat yan. So, ang area yan, si 309.6, since in-assume natin na andito point, buong 309.6 or buong area 1, pasok dun sa slope max natin. So, 309.6 minus 54. O, since dito tayo nag-assume, pasok din yung buong area na to. O, next na lang ay yung area nitong dalawa. Yung dalawa guys, di ba trapezoidal naman yan. So, yung shortcut natin for trapezoid, di ba? Ito si base 1, base 2, base 1 plus base 2 all over 2 times yung distance x. Okay, kaya yung magiging equation natin dito, 21.8 times 9 minus x, ito si base 1. Then si plus 196.2, si base 2, then all over 2 times yung distance nila na x. Then ganun din sa kabila. Pero naka-minus siya kasi nga negative value. Tapos i-equal na lang natin kay slope at A, which is si 419.733. Tinanggal ko na si EI pero meron dapat EI dito. Tinanggal ko lang siya since magka-cancel out lang din. Kasi dapat may EI din tong left side natin, may EI din to, edi magka-cancel out sila. So makukuha mong x ay si 1.9495. Pero ang gusto kasi natin ay yung total distance. So, 6 plus x, makukuha mo ngayon yung location na maximum deflection at 7.9495. Okay, yan yung location ngayon ng max deflection natin. Okay, next naman, kailangan ulit natin gamitin tong si theta A para mahanap yung total height ng maximum deflection, di ba? Pag sinabi natin total height, yung deflection plus yung deviation niya. So, linabel ko na lang siya as point M. So, ito ngayong distance, 7.9495 from point A hanggang dun sa maximum deflection. Tapos, mahanap ngayon natin yung height ni triangle or H gamit yung theta A is equal to H over L. Kasi alam natin si L, di ba? Ito si 7.9495. Then, si theta A na solve natin kanina na 419.733. Mahanap mo ngayon tong height max, which is equal sa 300 or 3,336.667. So, yan ngayon yung magiging H natin dyan. Yung pinapahanap si Y max, di ba? So, para mahanap si Y max, kailangan mo munang hanapin yung deviation ni maximum deflection hanggang kay tangent A. Ito siya. Kaya meron ditong deviation from point M or maximum deflection with respect to tangent A. So, ibabawas mo ngayon yan kay total height. So, para makuha lang naman tong si T sub M with respect to tangent A, kukunin mo lang yung area times x bar nila. Ito yung magiging equation mo. Okay, review nyo na lang guys, pero yun yung magiging equation mo kasi ganito yung figure niya. So, 309.6 from this point, 309.6 times 2, yung moment arm niya na 2, plus yung distance x pa.
So, ganun din yung sa may negative 54. And so on and so on. Ito naman, hatiin mo pa siya kasi nga dalawang figure yan. Si triangle tapos meron kang rectangular dyan. Hindi naman pwede na magdiretso kang moment arm ni trapezoid. Okay, so ito yung magiging equation mo. Kaya nga medyo hectic siya pag hindi fixed support or hindi cantilever rather kasi nga ang haba nung maging equation. Parang nag-double integ ka lang din. So, parang pareho lang sila. So, pag ginamit mo ngayon yung formula natin or yung equation, mahanap mo ngayon tong y max na 0.1245 inches. Okay, babawas mo lang si T sub M with respect to A or tangent A rather kay total height. Mahanap mo ngayon yung deflection na to. So, last example tayong bago lang guys, meron daw tayong hinge kay point C. Tapos non-prismatic ulit to meron ulit tayong 2080 tapos 1040 dito. Kaya pag drinawin yung shear and moment diagram mamaya, huwag kayong magtaka ba't 135 to. 135 siya kasi nga, si IA to CI, 2 times larger kay IC to F. 270 yung makukompute nyo dito, dinivide to ko na, kaya magiging 135. Tapos ang need nyo lang tandaan dito guys, pag meron tayong internal hinge, hindi pareho yung slope ni left kay slope ni right. Di ba? Meron dito, pag ganyan, tapos bigla siyang ang taas ng pagka-curve. Okay, yun na yun hindi nyo tandaan kasi nga, pag magkaiba sila ng slope, si left ni C at right ni C, baka ang gawin nyo mamaya, etong point na to, baka sabihin nyo mamaya ay T sub D with respect to tangent A. Hindi mo na siya pwedeng applyan nitong sa may moment diagram kasi nga, magkaiba sila ng slope. So, hindi mo pwedeng gawin na kunin na lang yung area times moment arm para makuha si T sub D with respect to A. Hindi na siya pwedeng ganun kasi nga may internal hinge or internal pin tayo. So, magiging limit na lang natin, ang mahanap lang natin ay itong T sub C with respect to point A. Kasi dyan yung consistent yung slope ni from point A to another point. Hindi na pareho ng slope C from point A to point D. Basta tandaan nyo lang guys, pag may internal pin, hindi pareho yung slope ng left at right point niya. So, slope at C sa left at slope at C sa right, hindi sila pareho. Pero same concept pa rin, applyan pa rin natin ng geometry. So, hindi ko na kinompute yung reactions guys, basta ito yung magiging moment diagram niya. Same process ulit, si theta A, ito lang. Si y sub C plus T sub C with respect to tangent A all over yung total length natin. Yun yung si theta A or slope at point A. Then, mahanap mo si T sub C with respect to tangent A pag kinuha mo lang yung area nito at saka moment arm niya from point C. So, kaya may nasolve tayo dito na 1, 2, 1, 5 all over EI. Then, next, si Y sub C. Paano makukuha si Y sub C? So, i-utilize ngayon natin yung slope ni point D. Yung slope kasi ni point D, tangent D pala, yan. Yung slope niya dito, same lang naman sa slope na to, di ba? Yung slope lang naman guys ay rise over run. So, ibig sabihin, consistent to na slope. Kung ano yung run nito, ita-times lang natin sa slope, mahanap mo yung y dito. So, mahanap mo ngayon yung height na to gamit si theta D. Ang distance na yan ay 3. So, theta D or slope at D times 3, mahanap mo yung height na yan. Pero yung height na yan kasi hindi lang siya, pero yung height kasi na yan, hindi siya buong y sub C. O basta magta-tangent to or tatama si slope mo dito sa point na yan, di ba? May mahanap kang height. Yan. May height ka dito na mahanap. Tapos ang need mo na lang ay yung height na to. Para mahanap si y sub C. Para mahanap lang naman yung distance, diba? I-utilize ulit natin yung T sub something, diba? Yung para makuha lang yung distance between 2 points. For example, ito si y sub C. Distance niya hanggang kay tangent D. Ito siya, diba? O, ito siya. Si point C hanggang kay tangent D. Kasi diba pagtatama siya dito, ito si tangent D, ito si point C. Mahanap mo si deviation ni point C papuntang tangent D. So, kaya dito, hinanap natin si y sub C gamit yung theta D. Theta D times 3 kasi nga, ito yung slope.
Tapos ito yung magiging run mo, which is si 3. So pag nahanap mo yan, mahanap mo yung isang portion nung height ni y sub c. Then plus na lang si t sub c with respect to tangent d, mahanap mo na yung y sub c. So para ma-solve lang siya, kailangan mo muna si slope at d. So kaya meron tayong triangle dyan. So hanapin mo lang muna si theta d gamit yung rise over run. So kailangan mo lang si y, kailangan mo lang ulit si x dito. Si x is 5, then si y, yun ang yung deviation ni point E. Ito si point E, di ba? Sa may mismong support siya hanggang kay tangent D. Ito lang si T sub E with respect to tangent D. Gets ba? Yan yung magiging height nitong triangle mo. Yung point E natin na sa may mismong support, di ba? Sa may mismong support hanggang sa may tangent D. So para mahanap lang yan, kukunin mo ngayon yung moment diagram ng point D to point E. Tapos ang gusto natin ay T sub E with respect to D na ang moment arm na consider mo ay from point E. Kasi yun yung first letter. Gets ba? So yung magiging equation mo ngayon, itong area nito, ita times mo sa moment arm niya. So mahanap mo dapat na value ni T sub E with respect to tan D ay 3093.75. Tapos divided by 5 mo lang, mahanap mo ngayon yung theta D which is 618.75. Then ito ulit times mo na lang si theta D ng 3, mahanap mo na yung first portion ng height. Mahanap mo na tong part na to. Ang kailangan mo na lang ay si T sub C with respect to D, which is itong part na to. O, tapos ano siya, diba? T sub C with respect to D. Ang kailangan mo ay from point C to tangent D. So, ang gagamitin mo ay area ni C sub D, ay area ni C to D pala, ng moment arm ay from point C. Kasi nga C yung first letter. O, ganun lang yun pala, tandaan nyo guys. Kung ano yung first letter, yun yung gagamitin mong moment arm. Mako-compute mo dyan ay 810, negative 810 all over EI. Tapos huwag kayo malito sa sign guys, balik kayo sa figure. Ang kailangan kasi natin ay yung total height. Although magkaiba sila ng sign, ito 1215 positive, tapos negative to. Ang kailangan kasi natin ay total height. So kahit positive negative siya, kailangan natin i-add yung mismong value. Yung height ni y sub c at saka height ni t sub c all over a. Ito yung mahanap mo na y sub c. Ginawala natin sa y sub c, dinivide ng EI, tapos times 1,000 raised to 3. Tapos mahanap mo na si slope at A gamit yung y sub c plus t sub c all over A all over yung height na to na 3. So mahanap mo yung slope at A. Yung y sub c nanggaling lang siya dito. Ito naman yung equation natin, diba? Nahanap natin si slope at D times 3, tapos yung magiging height ni T sub C with respect to tangent D. Pag inad mo yan, magiging negative 2666 something, tapos times 1,000 cube all over EI na lang. Mahanap mo tong si negative 12.81. Okay, yun lang yung bago dito guys. Pag meron tayong internal hinge. Internal hinge, ibig sabihin hindi pareho yung left at right na slope natin. So, hindi mo pwedeng sabihin na tong deviation na to ay makukuha mo gamit yung moment diagram. Okay, yung T sub D with respect to point A. Hindi mo siya mahanap gamit ang moment diagram. So, wala. Need natin mag-geometry. Hanapin na lang natin yung magiging deviation from point C to point A. Tapos, utilize na lang ng geometry. So, yun yung last example natin for area moment method. So, medyo mahirap siyang i-gets agad guys, lalo na at puro geometry siya. So, advice ko lang na usually gagamitin mo lang siya for cantilever beams at saka pag exact point yung pinapahanap. Mahirap siya gamitin for maximum deflection kasi nga medyo nakakalito yung process nun, di ba? Kasi yung area niya pa, mag-assume ka ang haba-haba nito, di mag-double integ ka na lang kasi haba niya lang din naman yung solution. So, advice ko lang, saka mo lang gamitin tong area moment method kapag given yung point na hinahanap or pag cantilever beams.
Tapos yung isa nating method ay conjugate beam method. Kailangan mo pa rin ng moment diagram dun. So, medyo practice na ulit kayo sa pagkuha ng moment diagram. Kasi pag dun pala nagkamali na kayo, edi mali na agad yung pagkuha nyo ng ibang parts na kailangan for deflection at slope. Okay, so yun lang for area moment method.